I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ito, matinding revelation mga kababayan. Iba rin talagang may alam Alam nyo, ako talagang humahanga dito kay Ombudsman Remulla. Sa totoo lang, hindi lang magaling na abogado, magaling din na investigador So, ano ba ang revelation ni Ombudsman Remulla? Aba, mga kababayan, magugulat kayo, Tama nga yung sinabi ng aking lola, kung sino yung nagbibintang, yung pala gawain nila. Hindi kayo naloka. Sabi ko sa inyo guys, magaling talaga ang Marcos admin. Hindi po basta-basta yung mga gabinitis niya, Bukod pa sa masipag, ay siyempre, yung mga naka-assign sa mga katulad ng Ombudsman, DOJ, mga dekalidad man yan, mga beswa. Of course, siyempre, dekalidad ang Pangulo ng Pilipinas Bakit? Well, para kumpleto detalyado, basahin po natin. Simple lang itong sinabi niya, pero guys, napaka malaman, at hindi basta-basta ito si Ombudsman Remulla magsalita kung walang ebidensya. Nako, paktay guys Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Basahin ko sa inyo Siguro naman kilala nyo yan Kilalang kilala yan mga kababayan. Yan po ay sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Agay, sino nga ba yan? Sabi dito guys, basahin. Sabi dito mga kababayan ng News 5, March 13, 2026. Delivery ng pera noong Duterte admin. Nangyari ang isa sa umano'y delivery ng malitang pera noong termino ni nooy House Speaker Lord Alan Velasco. Paglalahad ni Ombudsman Boyeng Remulla. Paktay na day. Nako guys, kawawang Speaker Martin, sa kanya lahat pinagbibintang. Yun pala ibang speaker ang gumawa. Di kayo naloka? Oh my goodness guys, anyari. Ayan, sino nagsabi? Ayan yung source natin. Hindi tayo nag-spread ng fake news. Lahat yan, puro di kalidad ang source natin mga bes. Lahat tayo may link lahat yan. Base umano ito sa isang reliable source. Wow. Kaugnay ng isa sa mga litratong kasama sa joint affidavit ng nagpakilalang ex-marine. OM goes. Ito guys, ito yung very exciting part guys, yung cross-examine. Kaya pala ito si Tupac ayaw maimbestiga isa-isa kasi pag inimbestiga mo yon, itong mga ex-marino na ito guys, nang isa-isa baka pumaldo hindi pare-pareho yung mga statement. Ay, nako po. Ika nga walang usok na hindi sumisingaw. Agay. Tuloy, sabi po dito mga kababayan, nagsilbi si Velasco bilang House Speaker mula 2020 hanggang 2022 noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo malapit ito guys, kaya Sora. Diba? Alam niyo ba yung issue na pinatanggal yata kumbaga yung kagustuhan ng babae, natanggalin si Alvarez tapos ipalit ito. Agay, nangyari nga. Napalitan talaga. Kaya siya po ay naging speaker 2020 hanggang 2022. Patapos ng termino. Ang ganda ng kapit, So, what you see here is manipulation of facts. Correct? They were playing with the timelines, and this is one timelines that they played with, that this happened before the term of the President Marcos, sabi ni Remulla. Guys, sabi ko sa inyo, hindi nyo talaga kakayanin si Pangulong Marcos Jr. Ay nako, sabi ko 'di ba guys?
Tahimik lang ang Pangulo, pero mapanganib ang galaw niyan. Yang hindi natin nalalaman. Kung gaano kalikot ang utak niyan. Nako po, sabi ko 'di ba? Sobra-sobra sa stock knowledge yung galing ng kanyang talino. Yan nga ang sinabi ni Ombudsman. Plus itong Ombudsman niya talaga namang wala rin sinasanto ito as long as mayroong sapat na ebidensya, bakit ka matatakot, 'di ba? Ayan po si dating Speaker Velasco. Aba, lumabas ang totoong mga baho. Ay nako guys, pag ito totoo mga kababayan, masasabi natin talamak talaga ang pinakakurap sa kasaysayan ng Pilipinas sa Duterte administration. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Wow. Sabi pa dito guys, wala pang pahayag si Velasco hinggil dito. Nako, medyo malaliman na investigasyon ito. Diba? Sabi ko nga, kung ito'y totoo, mga kababayan, ako siguro, base sa naobserbahan natin, diba? Talamak ang nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ni Digong. Diba? Kung mayroon man nagnakaw sa panahon ni PBBM, iyan po ay mga tira-tira na. Kasi nanggaling ang mga yan sa panahon ng dating administrasyon. Malas lang nila kasi hindi natuloy. Dahil nasakuti sila ng Marcos administration, mismo ang Pangulo ang nag-expose, di ba? Isa sa nasabi ko kung bakit talamak ang nakawan sa Duterte administration, di ba doon sa Quadcom, mga kababayan, anong sinabi ni Congressman Dan Fernandez, si Congressman Dan Fernandez, na in-interview niya si dating general manager ng PCSO ba yun? So yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Napakayaman pala. My goodness! Na lumalabas din ang totoong ang katotohanan mga kababayan. Wow. Hindi nyo talaga kakayanin ang Marcos administration, sinasabi ko guys. Matalino ang Pangulo lalo na ito, yung mga gabinete niya. Di ba? Kukuha ka din ng mga gabinete, dapat dekalidad na. Kaya nga ako kay Ombudsman Remulla guys. Nako po. Ayan my goodness. So guys. Nakita nyo yung mga litrato na yung bandol-bandol na pera na may tao, inaayos niya yung pera, kumbaga ina-arrange niya. Yun pala yan. Yun yung panahon pala ni Velasco ng panahon na yun. Wow, kawawa talaga si dating Speaker Martin. Siya po ang pinagbibintangan, anak ng kwago naman. Isa sa umanong cash delivery nangyari noong may termino ni Velasco. Sabi po ni Ombudsman Remulla. Ayan guys, oh my goodness, ano na naman to, panibagong pasabog guys. Tingnan natin nga yung mga nagko-comment. Sabi dito, bloodbath. Hahaha, bistado na ang 18 Marites. Told you so. Hahaha. Lord of the Script Bending Edition. Diversion tactics, ibahin pa script nyo. Wag mong yan. Huwag kang makikisaw-saw. Hintay mo na lang ang resulta. Diba? Wow, ang galing ng Ombudsman. Babuhay. Yes! Hindi magsasalita yan, guys, kung walang real source. Zero? Si Remulla sa 100 na sinasabi niyan, isa ang totoo. Didaes yan, guys, During the time, Boying Remulla is also congressman and he did not bother to reveal it. Yes, he not bother to reveal it because we all know that the Duterte, si Digong si Digong ay napaka-dangerous man yan. Subukan mo kumontra. Kundi sa sementeryo ang punta mo. Kaya nga nakulong siya, di ba? Crimes against humanity. Pag hindi ka sang-ayon, sigurado, madido ka.
sa aking nakikita guys, base sa aking nakikita, observation, parang ganun. 'Di ba? Subukan mo. 'Di ba? At least ngayon, 'di ba? Ito na yung pagkakataon. Para maisiwalat ang lahat. Para matuldukan kung sino talaga ang salarin. Alam po natin ang flood control, saan ba galing yan? Di panahon pa ni Digong. Nag-ooperate na yan si Diskaya, di ba? Sa panahon ni Digong. Ay sus, Mario Joseph kayo. Ay yung mga sabungero, ano nangyari? Sino nagpupursige sa sabungero? Di ba si Ombudsman Remulla? Pero ngayon, ongoing pa rin ang investigation. Kailangan masusin pag-imbestiga para hindi pumalya. Kayo naman, ayan guys, this is very big pasabog talaga. Nakita nyo siguro yung mga pera, no? Na gabulto. Tingnan nga natin kung nasaan ba yun. Diba? Yan yung pinakita ni Attorney Baligod. Yan. Nakikita nyo yan, guys. Yung hawak-hawak niya. Yan yung pera, O yung deliver daw, yung mga litrato na yan. Yun pala ang sinasabi ni Ombudsman Remulla. Yung mga mali-malita na nasa litrato. Yun pala yan. Yung sa panahon ni dating Speaker Velasco. Di kayo naloka. Oh my goodness. Galing talaga ni Ombudsman Remulla. Laking pasabog, guys. Nako po. Ito si Balingod. Ay nako, paldo kayo na naman. So, ito guys yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Pakinggan natin ang bagya. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines, pointed to a delivery to one of the Congress persons, one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it's not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was done. But actually, they were playing the timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa akin, pera yun naman. Pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ano ito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with a picture of the show. Are you saying, sir, that the photo came from former congressman? Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Sir, may specific date po yun? I'll find out again, but it's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. Yuhu! Ayan na. So there was a delivery of money already at that time. Sabi na nga guys. Sir, it's the same Same experience. Same experience, yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Tama. Kasi may chat group yung mga yan eh. Ang problema,
Marami hong lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaaring mangyari yun. At 11 tao lagi ang kasama sa bawat pagkilos naroon, hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. Sir, may we confirm yung yung sinasabi po nila na these 18 alleged Marines were summoned by the Office of the Ombudsman? Oh, I think that our investigators, no, fact-finding natin. No, fact-finding already summoned them. Kasi nga, ba't di ka mo kami ng 18 kayong pipirma? Then kakakusapin namin, tatanungin namin kayo sa lahat ng pinirmahan. Diba? Ayun nga, magsasabit ka ng dokumento dito. Panindigan mo. Huwag mo sasayangin ng oras ng opisina natin. Kaya dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay niya yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama ba siya sa 100 deliveries? Hindi siya nawala kahit isa? Yun ang tinatanong natin dito. Marami dyan. Siguro nakatapong delivery, naka-4, naka-5, pero hindi 100. Pero sinasabi nun, 100 magkakasama silang lahat. Pag pumirma ka, lumagla ka sa affidavit na yun. Hindi ba dapat yan personal knowledge? Kaya yun ang gusto natin malaman. Lilinawin lang natin. Kasi, ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we were after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action, kung sino talaga ang pwede na-record. Sabihin natin, delivery sa isang bahay. Sino-sino yung kasama sa delivery sa bahay na yung state, gano'n. Kasi, gano'n talaga ang pag-iimbestiga. Hindi pwede kong general statements na sabi-sabi, sama-sama ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed the act. So yun mga kababayan, ano pong kapalagayan nyo? Sa sinabi ni Ombudsman Remulla, sabi sa inyo guys oh my goodness, kumbaga nakakagulat si dating Speaker Martin Romualdez ang dinidiin, pinagbibintangan magtataka ka na lang bakit kaya dinidiin, yun pala. At totoong may kinalaman, ito si Velasco, di kayo naloka. During time ni Duterte. Guys, malino sinabi ni Ombudsman Remulla yun Kaya abangan natin mga kababayan ang resulta nitong investigasyon na ito. Nakaw, ang laking pasabog ito guys Kaya, siyempre, alam mo naman, si Ombudsman Remulla, hindi naman basta-basta magsiwalat yan. Kung walang talagang sapat na ebidensya. Lalabas at lalabas din yan Kung natandaan nyo guys, yung mga pinakita na litrato na may pera, na bandol-bandol, nakalagay pa sa plastic ba yun? Hindi ko mahanap yung But anyway, yung tapos hawak ni ni Baligod. Yun pala yun. Oh my goodness guys. Kayo na po ang bahalang magkomento. See you again on my next upload. Subaybayan po natin yan. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Thank you guys for watching. There's more. Bye everyone. God bless Philippines. Bye guys.